So yun mga katropa, magandang araw sa inyong lahat. Andito ako ngayon at ipiplex ko sa inyo yung aking motor na Titan 250 Fi. Ayan. So ito mga katropa, itong Titan 250 Fi na to ay nakuha ko to ng second hand. At mahigit isang taon na siyang gamit dun sa unang owner, pero hindi ganito talaga ang itsura niya. So marami na akong ginawa sa motor na to. Pangunang-una ay nagpalit tayo ng handlebar. Ito. So kasi yung handlebar na nakalagay dito is hindi siya yung original na pang Titan. Siguro pinalitan din ng first owner, at nilagyan siya ng pang tricycle lang na handlebar. So nung nakuha natin to, pinalitan natin kaagad. Itong handlebar na to ay pang PCX 160. So ayan. So nagpalit din tayo ng classic na side mirror, dahil yung side mirror nakalagay dito is pang PCX din 160. So pinalitan natin ng classics na chrome. Ayan, chrome siya. At ayan, kita nyo naman, ang ganda, gwapong gwapo. At nilagyan din natin ng windshield na maliit na bumagay naman sa kanyang muka. Ayan, kung titingnan nyo. At syempre, para sigurado tayo na kapag natumba siya ay hindi madadamage yung katawan ng ating motorsiklo, nilagyan din natin ng crash guard. So itong crash guard na to mga katropa ay ako na lang ang gumawa nito, DIY, ika nga. So nilagay natin siya rito at ikinabit natin dito sa pinaka lagayan ng engine. So ayan. So ayan yung mga modification na aking ginawa sa motor na to. Nilagyan din natin ng crash guard dito sa hulihan at lalagyan ng top box. So ayan, may sandalan para hindi mapuwersa yung ating top box. At nung nakuha ko tong motor na to mga katropa ay putol ang putres. Ito, walang putres ito dito. So kaysa bumili ako sa online ng putres, ginawan ko na lang siya. So ito, gawa po ito sa angular bar. Ayan. Pero ganun pa rin, ditupi pa rin siya. Yung original na rubber, yun din ang nilagay ko. At syempre para mas maganda yung tapakan ng ating preno ng brake, ay nilagyan ko siya ng malapad na tapakan. So binili ko lang din to sa online. Ayan. So far yan yung mga modification na ginawa ko dito. At lalagyan ng camera. Ayan. So ang motor na to nung nakuha ko is may mga damage siya, kasi dahil nga second owner ako. Model 2024 to mga katropa, pero 2026 ko na siya nakuha. So almost 2 years siyang ginamit nung first owner. May mga gas-gas siya na tumba siguro. Ito putol din to. Pinalitan ko na lang ng domino pang replace. At yung tangke niya meron siyang dent. Yan, may gas-gas na, may dent, may gas-gas. So natumba talaga siya, natutumba siya dati. So kaya naisipan ko na maglagay nito para at least kapag matumba siya sa akin ay hindi siya magdedire-diretso sa lupa, hindi madadamage yung motor. So ayun, at
Isa pang damage nito ay yung ating upuan. So ito yung stock na upuan niya. Magandang itsura, pero marami na siyang gasgas. Yan. Ewan ko kung anong klaseng paggamit yung ginawa ng first owner, pero hindi siya tingin ko hindi siya maingat gumamit ng kanyang sasakyan. So ito, may butas din. Yan. Itong sides na to ng seat niya ay sira-sira na din. Yan. So kailangan na lang ito na ipa-upholstery. Yan. Siyempre napakadumi niyan. Napakadumi niyan nang nakuha natin, kaya nilinis ko na lang, ginamitan ko ng foam cleaner pati itong lalagyan ng upuan. So ito mga katropa yung upuan niya. So nalinis ko siya, pero hindi siya gaanong nalinis, kasi kung papansinin niyo yung mga kulay brown na yon, yan lahat yan brown ang kulay niyan. So talagang gamit na gamit siya nung first owner, pero hindi siya marunong maglinis. Ayan, yan, kita nyo yan, yung brown na yan, balot talaga yan, lahat ng brown. So ginamitan ko lang ng foam cleaner para malinis siya. Okay. So ayun, ito nga nilagyan pa ng Honda na sticker. Hindi naman siya Honda, kundi Rusi siya. So tatanggalin ko rin yan. Yan. So ang engine naman ng Titan 250 Fi ay 250cc. Yan, at meron siyang 17.7 horsepower. So malakas talaga siya. Tapos meron siyang 17 Newton meter, 6,500 RPM. So ayan, yung 17 horsepower niya, meron siyang 8,500 RPM, at sa Newton meter niya meron siyang 6,500. So ganun siya kalakas. Hindi siya matulin talaga na pang riding, pang karera, pero goods na siya para sa mga long ride, sa mga city rides, at kung meron ka talagang malalayo talaga na tatakbuhin, okay na okay siya dahil sa 15.5 liters ng kanyang gasoline. So ito pa nga, ito isa to sa dinagdag natin para pag nakaupo ka rito, hindi nagagasgas ito. Yung pinakabatok ng tangke. So yun mga katropa, yun yung ating mga modification na ginawa. No, hindi natin pinakialaman yung pinakatalagang ano niya. Yung katawan, meron lang tayong mga idinagdag. So syempre meron tayong cellphone holder para sa navigation kung tayo tatakbo ng malayo. So ito ang front disc brake siya, at nung nakuha natin siya, talagang wala nang pad yung kanyang preno, kaya kung papansinin nyo, talaga namang hukay na siya, lalo na dito sa likod. Yan, hukay na siya, oh. Yung may-ari kasi, yung first owner, siguro nung ipapabatak niya na to, hindi niya na maintain, hindi na siya nag-maintenance, gamit na lang ng gamit. Kaya nung nakuha ko to, pinalagyan ko ng disc pad. Wala talaga, ultimong yung plate niya, yung pinaglalagyan ng disc pad, malapit na rin maputol. Kasi matagal na talaga siya na walang pad yung kanyang disc. Kaya kinain na, bakal sa bakal na talaga yung nagkainan dyan. So yun mga katropa, titingnan naman natin yung height, no? Yung taas niya.
Ang taas ko mga katropa ay 5'5". So titingnan natin mga katropa kung gaano siya kataas para sa akin na 5'5" ang height. So yung mga katropa, ang seat height niya ay from ground hanggang dito sa seat ay 790 centimeters. So ang height ko mga katropa ay 5'5". Ayan. Medyo mataas talaga siya sa akin mga katropa. Kasi kung titingnan nyo, ayan, kung titingnan nyo ay naka tip 2 talaga ako. Yan, tip 2. Kabilaan yan. Yan. So kung sa mga ang height ay 5'5", medyo mataas talaga siya. Pero kapag sabi nga, kapag sumakay ka na sa motor at umaandar na yan, magaan na yan. No, maliban na lamang kung ikaw ay nasa mga traffic. Yan, medyo mabagal. Medyo mabigat na siya. Mabigat na siya. So yun mga katropa, i-try naman natin yung kanyang engine. Kung ano ang tunog ng kanyang engine. So yun mga katropa, astig talaga. Meron siyang left and right. Ayan. Left and right, high and low, at meron din siyang flasher dito. So ayan. Dito naman sa kabila meron siyang kill switch at start button. Ayan, ito. So yun lang ang features ng kanyang manibela. Siyempre naglagay ako ng auxiliary driving light. Itong isang to ay para sa driving light. So pag umaandar ako, nakabukas lang lagi yan mga katropa, para yung aking dalawang ilaw sa harapan ay nakailaw lang siya palagi. Yan. So ito yung kanyang astig mga katropa ang tunog. So 250cc ang kanyang fuel consumption ay 35 to 37 kilometers per liter. So ox na mga katropa para sa 250cc na motorsiklo. So ayan talagang itong itsura niya. Big bike ang dating niya. Pero hindi talaga siya big bike kasi hindi siya expressway valid, kung hindi pang mga lang siya, mga road lang na para sa mga motorsiklong below 400cc. So ayan. So yun mga katropa, hanggang dito na lamang yung ating video at maraming salamat. Hindi po ito sponsor ng Titan, kung hindi sarili ko lamang po ito. Kung gusto nyo po na sa mga susunod na mga video ko ay maging updated kayo,
mag-click lang po kayo sa subscribe button. Ganado TV po. Hanggang dito na lamang. See you on my next vlog.